Maagang-maaga pa lamang, bago pa sumikat ang araw, ay gising na si Rodolfo Vergara. Sa maliit nilang barong-barong sa gilid ng palengke ng San Jeronimo, abala siya sa paghahanda ng kanyang panindang taho. Sa bawat timpla ng arnibal at sago, dama niya ang pag-asang laging baon niya tuwing haharap sa mundo. May ngiti sa labi niyang kahit pagod at pawisan, ay may kakaimang ningning ng pagiging kontento. Margaret, pakikuha nga yung supot ng baso, yung bago ha, para di naku pagalitan ng mga bata dun sa palengke. Biro niya habang inaayos ang lata ng taho. Hay naku Dolfo, araw-araw na lang may pahabol ka. Akala mo naman may kakumpetensya ka sa San Jeronimo? Sagot ni Margaret, habang pinupunasan ang mesa at inaasikaso rin ang mga prutas na ibebenta niya mamaya. Kasi Sinda, hindi naman laban sa kapwa tindero ang ginagawa ko. Ang totoo, laban ko lang tong kahirapan natin. Ngumiti si Dolfo sabay pahid ng pawis. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang kanyang latang taho, may kalembang ng lata na parang musika ng umaga. Sa daan, nakasalubong niya ang ilang kabataan na nagsisimulang maglinis ng mga pwesto. Tay Dolfo, may taho na po ba? Tanong ng batang si Marco, anak ng tindera ng gulay. Oo naman, heto, tikman nyo, libre nga to. Huwag na kayong magbayad, maaga pa kayo sa gawaing bahay Tugon ni Dolfo habang naglalagay ng mainit na taho sa baso. Salamat po, Tay Dolfo, sabay takbo ng bata. Masaya at kumikislap ang mga mata. Ang palengke ng San Jeronimo ay gising na kahit 5:00 pa lang ng umaga. May amoy ng isda, kape at sariwang gulay na humahalo sa simoy ng hangin. Ang mga tindera nagbubungis-misan habang inaayos ang paninda. Ang mga mamimili nagmamadali sa pamamalengke bago pumasok sa trabaho. Sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik si Dolfo, kilala bilang isa sa pinakamatino, pinakagalang at pinakamatulunging tao sa palengke. Dolfo, heto kape muna bago ka mag-ikot. Tawag ni Mang Lando, ang matandang nagtitinda ng isda sa tapat ng karinderya. Aba, salamat Lando, pero baka naman ikaw pa ang mawalan ng kape. Biro ni Dolfo. Hindi tol, lahat dito alam na kapag may problema, si Dolfo lang ang unang lalapit. Kahit hindi mo kadugo, wararamdaman mong pamilya ka, sabi ni Lando, sabay tapik sa balikat niya. Habang naglalakad sa paligid ng palengke, nakikita ni Dolfo ang mga batang nag-aagawan sa basurahan. Nagbabaka sakali ng tira-tirang pagkain. Sa tuwing ganon, hindi niya maiwasang mapahimpo. Oy mga anak! Halika rito, may mainit na taho si Tatay Dolfo. Tawag niya sa mga bata. Ibinibigay niya ang ilan sa mga baso ng taho ng walang singil. Salamat po tay, sabay ngumiti ang isa. Halatang gutom, ngunit tuwang-tuwa. Napangiti rin si Dolfo, sabay bulong sa sarili. Masarap sa pakiramdam na busog hindi lang tiyan, pati puso. Habang si Margaret naman, abala rin sa pagpipinda ng prutas sa kabilang dulo ng palengke. Siya ang kabalikat ni Dolfo sa lahat. Magkasabay silang nansusumitap, magkasabay ding humaharap sa bawat unos. Madalas kapag tanghali, sabay silang kumakain ng pinapa at kanin sa gilid ng tindahan habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga anak. Dolfo, minsan naiisip ko, buti na lang marunong tayong makontento. Kahit papaano, nakakaraos. Sabi ni Margaret habang pinupunasan ang pawis sa noo. Alanoo, Sinda? Sagot ni Dolfo habang nakatingin sa mga dumaraang tao. Ang dangal ng tao, di nasusukat sa dami ng laman ng bulsa. Kahit gaano ka man kahirap, basta may respeto ka sa sarili mo, mayaman ka pa rin. Ngunit sa kabila ng banda, hindi ganoon kadaling tanggapin ng anak nilang si Carlo ang buhay nila. Nasa edad 28 na siya, nagtatrabaho sa ibang bansa bilang construction worker. Lumaki siyang saksi sa hirap ng mga magulang at sa kabila ng paggalang niya sa mga ito, may bahagi sa kanya na minsang nahihiya. Pa,
Minsan naiisip ko sana may mas maayos kayong tindahan. Nakakahiya minsan palengke pa rin kayong nakatigil, sabi ni Carlo sa tawag isang gabi. Anak, walang nakakahiya sa marangal na hanapbuhay. Hindi mo kailangan ikubli kung saan ka galing. Sagot ni Dolfo habang natatingin sa buwan sa labas ng bintana. Tahimik lang si Carlo sa kabilang linya. Alam niyang may punto ang kanyang ama. Pero sa puso niya, may pangarap siyang mabigyan ng mas maginahawang buhay ang mga magulang. Lumipas ang mga taon, patuloy pa rin si Dolfo sa kanyang araw-araw na gawain. Sa bawat baso ng taho na ibinebenta niya, dala niya ang dignidad at paninindigan. Hindi man siya mayaman, pero marunong siyang tumulong. Kapag may nagkakasakit na tindera, isa siya sa unang nagbibigay ng donasyon kahit kaunting halaga. Kapag may batang di makapasok sa eskwela, nagbibigay siya ng libreng taho at notebook. Isang araw, habang naglalakad siya papasok ng palengke, may batang lumapit at nagsabing, "Tay Dolfo, sabi po ng nanay ko, kayo raw po ang dahilan kung bakit kami nakakain kagabi. Maraming salamat po." Napigilan si Dolfo. Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng bata. "Walang anuman anak. Basta't may kaya tayong tumulong, hindi tayo dapat tumalikod." At sa bawat umaga, sa pagitan ng ingay ng palengke at amoy ng bagong bukas na isda, naririnig pa rin ang boses ni Dolfo, ang kalembang ng kanyang lata na para bang musika ng pag-asa. "Taho! Mainit na taho!" sigaw niya. Ngunit sa likod ng bawat nipi may nakatagong pangarap. Hindi para yumaman, kundi para makita niyang may halaga pa rin ang kabutihang loob sa mundong puro pagmamayabang. At doon, nagsimula ang tahimik na buhay ni Dolfo, isang simpleng ama na di kilala ng marami. Pero sa mata ng mga nakasalamuhan niya, siya ang pinakatunay na tao sa buong palengke ng San Jeronimo. Maaga pa lang, puno na ng ingay ang palengke ng San Jeronimo. Ang mga tinderay nag-aasaran, may nagtatawanan at ang iba na may abala sa pagtitimbang ng paninda. Pero naputol ang sigla ng lugar nang biglang bumusina ang isang mamahaling black SUV na huminto sa mismong gitna ng palengke. Ang makintab nitong gulong ay kumikislap sa sikat ng araw at sa loob nito'y bumaba ang lalaking nakaitim na Amerikana. May suot na relo na halatang mas mahal pa sa uhunan ng buong tindahan ni Aling Minda. Siya yon, bulong ng isa sa mga tindera. Si Anton Rivera, yung negosyanteng bumili daw ng lote rito. "Abay parang artista sabad ng isa. "Pero bakit parang hindi bagay sa palengke? Ang linis-linis." Habang nagmamasid si Anton, hawak niya ang mga papel at planong blueprint ng San Jeronimo Modern Market Complex. Lumapit siya sa grupo ng mga tindero. Bit-bit ang ngiti ng isang taong sanay mag-utos. "Magandang umaga po, sir." Bati ni Mang Lando, nangingiting nag-aabot ng isda. Hindi man lang siya nilingon ni Anton. Sa halip, nilingon niya ang paligid na para bang naglalakad sa basurahan. Ito ba ang tinatawag yung palengke? Ang baho, ang gulo, walang sistema, ang mga tindera parang wala sa lugar. Tahimik ang lahat ng mata nakatingin kay Anton na patuloy sa paglalakad habang ang mga tauhan niya'y nagpipicture at nagtatala. Ilang sandali pa'y napahinto siya sa harapan ni Dolfo na kasalukuyang naglalako ng taho. "Taho! Mainit na taho!" sigaw ni Dolfo. Pawisan ngunit may ngiting marangal. Nilapitan niya si Anton, hindi alam na siya pala ang bagong may-ari ng lote. "Sir, baka gusto niyo ng taho? Mainit pa po?" Tumingin si Anton mula ulo hanggang paa ni Dolfo. Napakunot ang noo at saka natawa ng malakas. "Taho? Sa itsura mo, parang ikaw mismo ang kailangan ng linis, hindi yung tinda mo?" Tahimik si Dolfo. Ang mga taong nakapaligid ay napayuo, nahihiya sa insultong lumipad sa harapan ng lahat. Ganito ba itsura ng mga taong may ambisyong umasenso? Patuloy ni Anton sabay lingon sa mga tindera. "Kaya kayo nananatiling mahirap? Kasi wala kayong disiplina.
Dapat sa inyo, alisin na rito. Sir, mahinahong sagot ni Dolfo. Kami po ay matagal nang naninindigan dito. Marami pong umaasa sa kabuhayang ito. Hindi man malinis sa paningin ng iba, marangal naman po. Ngunit humagalpak si Anton sa tawa. Marangal? Ang dumi ng paligid, pawisan ka, tapos marangal? Huwag min ipahiya ang sarili mo, Manong. Hindi lahat ng pawis katumpas ng tagumpay. Hindi kumibo si Dolfo. Kinuha niyang kanyang taho, sabay tahimik na lumayo. Pero bago siya tuluyang makaalis, humabol si Margaret. Dala ang plastik ng prutas at halatang narinig ang lahat. Dolfo, anong nangyari? Tanong niya, bakas ang pagkabahala sa mukha. Wala Sinda, wala to. May mga taong hindi marunong tumingin sa puso ng nagtatrabaho. Sagot ni Dolfo habang pinupunasan ng pawis. Basta't alam nating marangal ang ginagawa natin, hindi tayo kailanman mapapahiya. Ngunit hindi iyon ang tingin ng mga nasa paligid. Ang ilan ay nagbulungan, ang iba namay tumawa ng palihim. Si Tatay Dolfo, pinahiya ng mayamang negosyante. Bulong ni Aling Rita. Kasi naman, dapat hindi na lang siya lumapit. Alam mo naman yung mga mayayaman ayaw sa pawis. Tugon ng isa. Nang marinig iyon ni Margaret, mas hinigpitan niya ang hawak sa supot ng prutas. Hindi ko alam kung kailan natuto ang mga tao dito na tumawa sa kahihiyan ng kapwa. Pero sana pag dumating ang araw ng ganti ng tadhana, maalala nila kung sino talaga ang marangal. Lumipas ang mga araw at unti-unting lumaganap ang pangalan ni Anton Rivera sa buong San Jeronimo. Sa mga dyaryo at tarpaulin, makikita ang mukha niya, may caption na ang magbibigay ng bagong hitsura sa San Jeronimo Market. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, alam ng mga tindero na may kabaliktaran itong katotohanan. Nagsimula nang dumating ang mga tauhan niya, pinapalis ang mga tindero sa mga kanto na tinuturing nilang mata ng dumi. Isa na roon ang pwesto ni Golfo. Pasensya na po, Tay Dolfo, sabi ng batang enforcer na dala ang papel. Utos po ito ni Sir Anton. Sa susunod na linggo, aalisin na raw po lahat ng di-rehistradong nag-itinda rito. Napatingin lang si Dolfo sa pwesto niyang ilang dekada na niyang pinagpundaran. Sa gilid ng latang kinakalawang na, ngunit may kasaysayan ng bawat pawis at dasal. Parang may kumirot sa puso niya. Ganito na ba talaga ngayon? Bulong niya. Ang maralita, laging unang aalisin para sa pangarap ng mayaman. Kinagabihan, nag-uusap silang mag-asawa sa maliit nilang hapag. Dolfo, wika ni Margaret, baka dapat lumipat na lang tayo sa kabilang bayan. Baka mas tahimik doon. Hindi, Sinda. Hindi ito tungkol lang sa pwesto. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Kung aalis tayo ngayon, paano yung ibang umaasa sa atin dito? Sagot ni Dolfo, seryoso ang mukha. Pero paano kung mapahamak ka? Tanong ni Margaret. Nanginginig ang boses. Mas delikado kung tahimik tayo habang inaapi ang mahihirap. Tugon ni Dolfo, ang laban natin ay hindi para sa pera, kundi para sa danggal. Kinabukasan, bumalik pa rin si Dolfo sa palengke. Pawisan, bitbit ang lata ng taho. At dala ang ngiti. Habang lumalapad siya sa harap ng bagong tarpaulin ni Anton, napatingin siya rito at bulong sa sarili. Ang maganda sa mga tulad ko, Anton, kahit anong dumating na mayabang, alam kong may araw din ng hustisya. Tahimik lang siyang naglakad, patuloy sa pagtitinda habang sa paligid ay pinagtatawanan pa rin siya ng iba. Pero sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanyang kamabahang loob. Tay Dolfo, sigaw ng batang si Marco, hindi niyo po ba ikinagalit yung ginawa ng mayamang yon? Ngumiti lang siya. Anak, hindi ko kailangan magalit. Mas mabigat na parusa sa mayabang ay kapag nakita niyang masaya pa rin kahit ginago ka na niya. At habang unti-unting humahapdi sa kanya ang nangyari, dala pa riya ang turo ng kanyang ama. Na sa bawat taong dumuduro sa'yo, lagi kang yumuko, hindi dahil talunan ka, kundi dahil marunong kang magpakumbaba. Sa araw na iyon, muling kumalembang ang lata ng taho sa buong palengke. At sa bawat sigaw ni Dolfo, naroon ang boses ng isang taong hindi magpapatinag kahit harapin pa niya ang kayamanan at kayabangan ng mga tulad ni Anton Rivera. Lumipas ang mga buwan,
Unti-unting nagbago ang muka ng palengke ng San Jeronimo. Sa unahan, nagsimula ng tumindig ang mga bagong pwesto. May aircon na karinderya, mga tindahang may tarpaulin na may logo ni Anton Rivera at mga CCTV sa bawat kanto. Ang dating masiglang ingay ng pangatindero ay napalitang bulungan at takot. Ang dating amoy ng kape, tuyo tuwing umaga ay napalitang halimuyak ng pintura at semento. Parang dahan-dahang pinapatay ang kaluluwa ng palengke. Habang pinagmamasdan ni Dolfo ang paligid, tila naramdaman niya ang unti-unting pagkapalayas ng mga tulad niyang walang kakayahang lumaban. Iba na ang takbo ngayon, bulong ni Mang Lando na nooy tinanggal na rin sa pwesto. Hindi na to para sa atin, para na to sa may kaya. Hindi pa tapos ang laban, Lando, sagot ni Dolfo habang pinupunasan ang latang pinaglalagyan ng taho. Hanggat kaya kong itinda tong taho ko, mananatili ako rito. Hindi dahil gusto kong sumuway, kundi dahil dito ako nagsimula. Ngunit tila hindi na sapat ang kanyang pagtitiis. Isang umaga, habang nag-aayos si Dolfo ng kanyang pwesto sa dati niyang sulok, may lumapit na dalawang lalaki na nakaputing uniforme at may nakasulat sa likod na Rivera Management Team. Isa sa kanila, si Romy, ang bagong tauhan ni Anton, ay agad siyang sinita. "Manong, bawal ka na rito. May memo na. Iyan mismo ang spot na gagawing loading area ng bagong grocery ni Sir Anton." Tumingin si Dolfo sa kanila. Hindi nagtaas ng boses. "Matagal ko ng pwesto to, hiho. Dito ako nagsimulang magtinda. Lahat ng taong bumibili sa akin, dito ako kilala." "Pasensya na, utos ni Sir Anton. Sabi niya, wag nang hayaang manira ng imahe ng bagong palengke ang mga ganitong klase ng tindero." Sabat ni Romy habang nakataas ang kilay. "Ganitong klase?" Mahinang tanong ni Dolfo. "Tao rin ako, hindi basura." Ngunit bago pa siya makasagot, itinulak ng isa ang kanyang lata. Tumapo ng mainit na taho sa sahig. Umalingasaw ang amoy ng arnibal at kumalat ang sago na parang butil ng pawis na galing sa kanyang pagsisikap sa loob ng maraming taon. Tahimik ang paligid. Ang mga taong dati kakampi, ngayoy nakamasid lang. May ilan pang nagbulungan. Sayang, dapat kasi umalis na siya. Ayan tuloy, pinahiya. Ang iba na may nagtatawa ng palihim, ayaw masangkot. Tumingin si Dolfo sa tumapong taho. Ang mga kamay niya nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi sa sakit ng kahihiyan. Isa sa mga lalaki tang sumigaw pa, "Sige Manong, limisin mo na rin yan. Ayaw ni Sir Anton na may dumi rito. Modern market na tayo, hindi na pwedeng may amoy ng kanto." Sa sandaling iyon, bumaba mula sa tricycle si Margaret, may dalang basket ng prutas. Agad niyang nakita ang asawa niyang nakayuko, pinupulot ang mga baso habang nakatingin sa natapong taho. "Dolfo!" sigaw niya habang lumapit. Nanginginig ang tinig. "Anong ginawa nila sa'yo?" Ngunit pinigilan siya ni Dolfo. "Wag na, Sinda, wag mo na. Mas lalo lang tayong mapapahiya." Umiyak si Margaret habang pinupulot ang mga baso. "Hindi mo deserve to, Dolfo. Ang taong marangal hindi dapat tinatrato ng ganito." Ngunit sa halip na magalit, hinawakan ni Dolfo ang kamay ng asawa. Mahigpit, mainit. "Hindi tayo pababayaan ng tadhana, Sinda," sabi niya habang marahang hinahaplos ang buhok ng asawa. "Ang gulong ng buhay, iikot din yan. Ngayon nasa baba tayo, pero hindi ibig sabihin mananatili tayo rito." Habang sinasabi niya iyon, napansin niyang may ilang tindero na napaluha. Si Elena Sarmiento, pinuno ng asosasyon ng mga tindera, ay nakamasib mula sa malayo. Ramdam niya ang bigat ng eksenang iyon. Nilapitan niya si Dolfo. "Dolfo," mahinahon niyang sabi, "hayaan mo muna sila. Baka mas mapahamak ka pa. Alam kong may ginagawang mali si Anton, pero wala tayong laban sa pera." Ngumiti si Dolfo. "Hindi ako lalaban sa pera, Elena. Lalaban ako gamit ang kabutihan."
Pagkatapos ng paviyayaring iyon, mabilis kumalat ang balita sa buong palengke. Si Tatay Dolfo itinapon ang taho ni Anton. Ang iba naaawa. Ang iba naman nakikisabay sa tawanan ng mga mayayabang na customer ni Anton. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang naging matatag si Dolfo. Kinabukasan, bumalik siya sa parehong lugar, dala pa rin ang kanyang lata. Tay Dolfo, hindi po ba kayo natatakot? Tanong ng batang si Marco habang binibigyan niya ng taho. Mumiti si Dolfo. Anak, kung ang takot ang paiiralin ko, paano ko ipagpapatuloy ang kabuhayang ito? Ang tamang gawin, magpakatatag. Hindi masama ang mahirap, basta marangal. Ngunit sa kabila ng matibay niyang paninindigan, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Para sa ilan, si Dolfo na noon ay simbolo ng kabutihan ay isa ng hadlang sa progreso. Para sa iba, isa siyang paalala ng nakaraan na gusto na nilang limutin. Abang nakaupo siya sa tabi ng kanyang lumang lata, pinagmamasdan niya ang bagong tarpaulin ng Rivera Market Plaza, a modern shopping experience. Sa ilalim nito, may maliit na espasyo kung saan nakalagay ang kanyang lumang kariton ng taho. Parang aninong hindi na bagay sa bagong mundo. Ngunit sa puso ni Dolfo, alam niyang hindi natatapos ang laban sa isang patak ng arnibal. Ang tunay na digmaan ay nasa pagitan ng kababaan loob at kayabangan. Kinagabihan, tahimik silang mag-asawa sa bahay. Si Margaret nakaupo sa tabi ng lamparang may mahinang ilaw. Dolfo, paano kung tuluyan ka nilang paalisin? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Dolfo, pagod ngunit kalmado. Kung paalisin nila ako, ibig sabihin kailangan ko lang maghintay ng panahong bumalik ang hustisya. Hindi habang buhay makapangyarihan ang may pera, Sinda. Darating ang oras, ang lupa mismo ang kakampi natin. Sa labas, umuulan. Ang patak ng ulan ay tila sinasabay ang mga luha ng mag-asawang sanay sa hirap, ngunit hindi kailanman nasusugatan ang dangal. At sa dilim ng gabing iyon, habang unti-unting nawawala ang ingay ng palengke, naroon si Dolfo. Nakatingin sa labas ng bintana, tangan ang paniniwalang kahit durugin man siya ng mundo, ang kabutihan ay palaging babalik sa tamang oras. Tahimik ang gabi sa barong-barong ni Dolfo at Margaret. Sa labas, naririnig pa rin ang kaluskos ng ulan sa bubong. Habang ang hangin ay may dalang lamig na tila umaabot hanggang sa kaluluwa. Sa loob ng maliit na silid, si Dolfo ay nakaupo sa harap ng lumang baul. Isang antigong kahon na ilang beses nang sinira ng panahon pero hindi kailanman nabuksan sa loob ng maraming taon. Sa tabi niya, nakaupo si Margaret. Nakayakap sa kumot at nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Dolfo, wika ni Margaret, mahina at may halong kaba. Ilang gabi mo nang tinititigan niyang baul na yan. Ano ba talaga ang laman yan? Hindi agad sumagot si Dolfo. Inabot niya ang maliit na susi na nakasabit sa tali sa kanyang leeg. Ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang ama, si Tomas Vergara, na dating caretaker ng lupang kinatitirikan ng buong palengke. Maingat niyang ipinasok ang susi sa lumang kandado at dahan-dahan itong bumukas. Bumungad ang ilang lumang papel, dilaw na sa katandaan. May amoy na halong alikabok at alaala. Inilabas ni Dolfo ang isang makapal na folder at sa loob nito may dokumentong matagal na niyang tinitingnan gabi-gabi. Ang titulo ng lupa ng San Jeronimo, nakapangalan sa kanyang lolo, Isagani Vergara. Margaret, bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Kinuha ni Margaret ang dokumento at binasa. Ano to, Dolfo? Titulo? Sa Vergara? Tumango si Dolfo. Oo, sa apin ang lupang kinatatayuan ng palengke. Napasinghap si Margaret, halos hindi makapaniwala. Pero paano nangyari yon? Akala ko pag-aari na yan ng munisipyo o ng mga mayayamang binili na to noon. Puminga ng malalim si Dolfo. Hindi nila alam ang totoo.
Noong bata pa ako, si Tatay Tomas ang tagapangalaga ng lupang to. Siya ang inatasan ng may-ari bago rito pumanaw. Ang sabi ni Tatay noon, "Anak, huwag mong ibebenta kahit kailan ang karapatan natin sa lupang to. Darating ang araw, ikaw ang kakailanganin nila." Napayuko si Margaret. "Ibig sabihin, matagal mo na palang alam?" "Obo," sagot ni Dolfo. "Pero pinili kong manahimik. Hindi ko ginamit to para magyabang o gumanti. Ang gusto ko lang, mabuhay ng marangal. Kasi sabi rin ni Tatay, ang tunay na tagapagmana ay yung marunong maghintay, hindi yung agad naghahabol ng ginto." Matagal silang tahimik. Ang hangin ay dahan-dahang humina. Tila nakikinig din sa kwento ni Dolfo. Pagkatapos ng ilang minuto, muling nagsalita si Margaret. Ngayon, Dolfo, nakikita mong inaapi ka na nila? Hindi ba panahon na para ipakita mo na ang hawak mong ebidensya?" Umiling si Dolfo. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang mga taong tulad ni Anton, hindi nakikinig sa papel hanggat hindi sila natutumba sa sarili nilang kayabangan. Natahimik muli si Margaret, pero bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Takot lang ako, Dolfo. Baka isang araw, pati ikaw mawala sa akin. Hindi ko kayang makita kang patuloy na inaapakan ng mga taong walang puso." Mumiti si Dolfo. Marahan niyang hinaplos ang kamay ng asawa. "Sinda, hindi nila ako kayang apakan kung hindi ako bababa sa antas nila. Ang dangal, kahit anong yupi, hindi nababasag." Kinabukasan, gaya ng dati, nagising si Dolfo ng 4:00 ng umaga. Ngunit bago siya lumabas, muling tumingin sa baul at inabot ang dokumento. Maingat niya itong nilagay sa isang lumang sobre. Habang naglalakad siya papunta sa palengke, naramdaman niya ang bigat at ginhawa ng katotohanan sa dibdib niya. Bigat dahil wala siyang magawa pa ngayon, at ginhawa dahil alam niyang may pag-asa sa dulo. Pagdating sa palengke, sinalubong siya ng mga taong dati ay kumikindat at bumabati, pero ngayon ay tahimik. May ilan pang umiwas ng tingin, takot na makitang nakikipag-usap sa kanya. Si Romy, ang tauhan ni Anton, ay nakatambay sa gilid, naninigarilyo. "O Dolfo." Sabay tawa ni Romy, "Nandito ka pa rin? Hindi ka pa rin tinatablan ng kahihiyan?" Ngumiti lang si Dolfo. "Hindi ako umaasa sa hiya, Romy. Umaasa ako sa tamang panahon." Tumawa ito ng malakas. "Tamang panahon? Baka yan lumipas na." Sabay kindat at alis. Sa halip na magalit, ngumiti lang si Dolfo at ipinagpatuloy ang pagtitinda. Sa bawat baso ng taho na kanyang inaabot, tila ipinapasa rin niya ang lakas ng loob sa mga taong patuloy na lumalaban sa buhay. Pagdating ng gabi, bumalik siya sa bahay at nakita si Margaret na nag-aayos ng mga prutas. "Mukhang hindi mo pa rin kayang ipakita sa kanila ang hawak mong ebidensya," sabi ni Margaret. "Hindi pa panahon, Sinda. Kailangan muna nilang makita kung hanggang saan sila dadalhin ang tayabaman nila," tugon ni Dolfo. "Kapag ipinakita ko to ngayon, baka sabihing nagyayabang ako. Pero kapag bumagsak sila dahil sa sarili nilang kasinungalingan, doon lalabas ang katotohanan ng kusa." Tumingin si Margaret sa asawa at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalim ng katahimikan ni Dolfo. Hindi iyon katahimikan ng duwag, kundi ng taong marunong maghintay sa hustisya. Habang binabalikan ni Dolfo sa isipan ang mga sinabi ng kanyang ama, narinig niyang parang bumabalik sa kanya ang tinig nito mula sa nakaraan. "Anak," bulong sa kanyang alaala, "ang kayamanan madaling mawala, pero ang lupang pinaghirapan ng iyong ninuno, yan ang ugat ng pangalan ng pamilya mo. Huwag mong hayaang kunin yan ng mga ganib." Napatingin si Dolfo sa lumang larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Sa ilalim nito, nakasulat ang mga salitang matagal na niyang tinandaan, "Hindi kailangang mag-ingay ang katotohanan. Darating ang araw, kusang maririnig ito ng buong bayan."
At sa gabing iyon, habang patuloy na umuulan, nakahawak siya sa dokumento ng lupa, tahimik ngunit may apoy sa loob. Hindi niya alam kung kailan, pero alam niyang darating ang araw na mababawi niya ang dignidad na ninakaw sa kanila, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng katotohanan na walang kapalit. Mabilis ang pagbabago sa palengke ng San Jeronimo. Ang dating masigla at puno ng tawanan ay unti-unting naging malamig at tahimik. Ang mga bagong patakaran ni Anton Rivera ay parang tanikala, mahigpit, walang awa at hindi pinapakinggan ang hinaing ng mga maliliit na tindero. Isinaraan ilang bahagi ng palengke para sa renovation. Pinatanggal ang mga lumang tindahan at ang mga hindi nakapagbayad ng dagdag renta ay agad pinaalis. Sa listahan ng mga natanggal, nakasulat ang pangalan ni Margaret Vergara, ang pwesto ng kanyang prutasan na halos 2 dekada na niyang pinagpundaran. Hindi pwedeng ganito, Dolfo, sigaw ni Margaret habang hawak ang abiso ng pagtatanggal. Lahat ng pinaghirapan natin mawawala lang ng ganito? Tahimik si Dolfo, nakaupo sa gilid ng kanilang maliit na bahay, hawak ang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Sinda, marahan niyan sabi, kapag ang batas ng mayayaman ang umiiral, mahirap tayong sumigaw. Pero hindi ibig sabihin, wala na tayong karapatan. Karapatan? Humitbi si Margaret. Anong silbi ng karapatan kung lahat sila takot kay Anton? Pati mga kakilala nating tindero, parang wala nang nakikialam. Parang kami na lang ang naiwan. Tama siya. Ang mga dating malalapit na kaibigan ni Dolfo, sina Mang Lando, Aling Rita at Mang Berting, ay bihira na siyang kausapin. Sa tuwing dadaan siya sa palengke, umiwas ang mga ito ng tingin o kaya ay nagkukunwaring abala. Isang araw lumapit siya kay Lando habang nag-aayos ng paninda nito. Lando, mahinahon niyang tawad, kumusta ka? Ang tagal na natin di nagkakausap. Hindi makatingin si Lando. Pasensya na, Dolfo. Alam mo naman, may mga bagay na hindi ko na pwedeng sabayan. Mahigpit na ngayon si Sir Anton. Kapag nakita kaming lumalapit sa'yo, baka pati kami mawalan ng pwesto. Tumango si Dolfo, pilit na humingiti. Naintindihan ko, Lando. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Lahat tayo may pamilya. Pag alis niya, naramdaman niya ang kakaibang kirot. Hindi galit, kundi lungkot. Ang mga taong minsang kumampi sa kanya, na yun ay takot makasalamuha siya. Dumating ang mga linggo ng sunod-sunod na problema. Wala nang pwesto si Margaret. Aya sa gilid ng kalsada na lang siya naglalako ng prutas. Lalo siyang napagod. Halos araw-araw ay nakatayo sa ilalim ng araw. Umaasang may bibili. Ngunit sa halip na kita, ubo at pagod ang nakuha niya. Isang gabi, habang nag-aayos si Dolfo ng mga gamit, narinig niya ang mahinang paghubo ng asawa. Sinda, lumapit siya. Okay ka lang ba? Ngumiti si Margaret, pero halatang nanghihina. Ayos lang ako, Dolfo. Kaunting hilo lang to. Bukas babawi ako sa pagtitinda. Ngunit kinaumagahan, hindi na siya nagising ng maaga. Nakahiga pa rin siya, malamig ang noo at mahina ang pulso. Sinda, Sinda, tawag ni Dolfo habang niyuyugyug ang asawa. Dali-dali niyang dinala ito sa pinakamalapit na klinika. Doon, sinabi ng doktor, pagod at stress ang dahilan. Kailangan niyang magpahinga. Bawal muna siyang magbabad sa init o magtrabaho. Pag-uwi nila, humawak si Margaret sa kamay ng asawa. Dolfo, paano tayo mabubuhay kung di ako makapagtinda? Huwag mong alalahanin yan. Sagot niya, ako ang bahala. Ako ang lalaban para sa atin. Ilang araw matapos iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa anak nilang si Carlo na nasa Dubai. Pa, narinig ko yung nangyari kay Mama. Sabi ni Carlo sa kabilang linya. Magpapadala ako ng pera. Gamitin niyo muna para sa gamot at pagkain. At pa, pakiusap, magpahinga ka na lang. Pigilan mo na yung pagtitinda mo. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. Napabuntong himina si Dolfo. Anak, salamat ha, pero hindi pa ito oras para huminto. Pero pa, sigaw ni Carlo, kailan mo muna iisipin sarili mo? Taanong tao kalaban mo na rito? Pati mga dating kakilala mo, iniiwasan ka. Tahimik si Dolfo, tinitingnan ng taho niyang nakasalansan sa gilid ng mesa.
Anak, sabi niya sa mahinahong boses, ang laban ko hindi para sa sarili ko, para sa lahat ng taong pinipilit mabuhay kahit walang boses. Pero pa, hindi mo naman mababago ang sistema. Hindi ko man mabago, Carlo, sagot niya. Pwede ko namang ipakita na hindi lahat sumusuko. Natigilan si Carlo sa kabilang linya. Pa, alam mo bang minsan naiinggit ako sa'yo? Naiinggit? Sa akin? Natatawang tanong ni Dolfo. Oo, kasi kahit gaano kahirap ang buhay mo, may paninindigan ka. Ako, kahit may pera, parang wala akong halaga minsan. Natahimik si Dolfo. Anak, hindi na susupat sa danda ng buhay ang kahulugan ng tagumpay. Ang mahalaga, hindi ta lumalayo sa kung sino ka. I know pa, sagot ni Carlo. At bago ibaba ang tawag ay sinabi niyang, mahal kita, ingatan mo si mama. Pagkababa ng telepono, napayuko si Dolfo. Sa gitna ng lahat ng problema, may kakaibang init sa dibdib niya. Sa kabila ng panghihina ng katawan ni Margaret at paglayo ng mga kaibigan, may isa pa ring dahilan para lumaban, ang dangal ng kanilang pamilya. Kinagabihan, habang tulog si Margaret, lumabas siya ng bahay. Tinitigan niya ang lumang palengke sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito kumukutitap sa dilim. Ang dating tahanan ng mga mahihirap, ngayoy nagiging simbolo ng kasakiman. Ngunit sa mga mata ni Dolfo, may natitirang liwanag, liwanag ng pag-asa. Hindi ako magpapahinga hanggat may ginagawang mali sa mahihirap. Mahinang sabi niya habang pinagmamasdan ang paligid. Di ko ako ipinanganak, dito rin ako lalaban. Kahit ilang beses pa nila akong yurakan, hindi ako susuko. At sa mga salitang iyon, muling naramdaman ni Dolfo ang lakas ng kanyang ama sa kanyang mga palad. Ang lakas ng lahing marangal na handang tumindig kahit ilang beses pa silang apihin ng mayayaman. Sa gabi ng katahimikan, tumayo siya, hinigpitan ang kapit sa kanyang lata ng taho at sinabing sa sarili, hanggat may araw na sumisikat, may pag-asa pa ang marangal. Mag-aalas 7 ng umaga nang maglakad si Dolfo patungong munisipyo ng San Jeronimo. Bitbit niya ang isang lumang envelope na may lamang mga dokumento, ang kopya ng lumang titulo ng lupa, ilang papeles na nilagdaan ng kanyang ama, at ilang litrato ng palengke noong ituta ay lupaing bukirin. Habang naglalakad, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi na ito laban para lamang sa kanya o kay Margaret, kundi laban para sa lahat ng maliliit na tindero na inaapi ng bagong patakaran ni Anton Rivera. Pagdating sa munisipyo, sinalubong siya ng malamig na tingin ng mga clerk na abala sa pag-aayos ng mga papel. Hindi sanay si Dolfo sa ganitong lugar. Ang bawat upuan ay puno ng taong nag-aabang at bawat sulok ay may tunog ng mga computer na mabilis mag-type, tila walang oras para sa mga katulad niyang pawisan at simpleng mamamayan. Manong, ano pong sadya ninyo? Tanong ng sekretarya, medyo may tono ng pagkainip. Gusto ko sanang pagtanong tungkol sa orihinal na titulo ng lupang kinatitirikan ng palengke. Sagot ni Dolfo, ang San Jeronimo Public Market. Napataas ang kilay ng babae. Bakit po? May kaso po ba kayo? Wala, sabot ni Dolfo. Pero gusto kong malaman kung paano ito naibenta kay Anton Rivera. Kasi sa pagkakaalam ko, may dokumento kaming nagpapatunay na sa pamilya namin ang lupang iyon, napahinto ang babae. Sir, baka po gusto ninyong makipag-usap sa Records Department. Pero kung si Anton Rivera po ang pinag-uusapan, mahirap yan. Maraming koneksyon yung tao. Tumango si Dolfo, hindi nagpadaig sa tono ng babae. Hindi ko kailangan ng koneksyon, iha. Ang kailangan ko lang ay katotohanan. Sa loob ng records office, sinalubong siya ni Elena Sarmiento, ang hepe ng asosasyon ng mga tendera sa palengke. Nakaupo ito sa harapan ng mesa, hawak ang ilang papeles at may suot na salamin. Kilala ni Dolfo ang babae, matalino, diretsyo magsalita, ngunit madalas ay tahimik lang pagdating sa mga isyu ng kapangyarihan. Elena, bati ni Dolfo, medyo nagulat. Dolfo? Sagot ni Elena, napataas ang kilay. Anong ginagawa mo rito?
Gusto kong alamin ang totoo tungkol sa lupa ng palengke. May mga dokumento akong hawak. Inilapag ni Dolfo ang envelope sa mesa. Napabuntong hininga si Elena. Dolfo, matagal ko nang gustong alamin yan. Pero alam mo naman, maraming bawal na tanong sa ganitong mga bagay. Si Anton hindi basta negosyante. May mga kakilala yan sa gobyerno. Wala akong pakialam sa koneksyon, Elena. Sagot ni Dolfo. Kung mali ang ginawa niya, dapat may umaksyon. Hindi pwedeng manahimik na lang tayo habang unti-unti yang pinapatay ang kabuhayan ng mga tao. Tiningnan ni Elena ang mga dokumentong inilapag ni Dolfo. Ang mga papel ay luma na, dilaw at amoy lumang panahon. Ang totoo niyan, sabi ni Elena habang binabasa, marami na ring nagduda sa deed of sale ni Anton. Pero wala kaming pruweba. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng dokumento. Original to? Tumango si Dolfo. Galing pa sa lolo ko. Nasa ilalim lang ng baul ng tatay ko sa loob ng maraming taon. Pinaalala lang niya sa akin noon na wag kong ibebenta ang karapatan namin kahit gaano kahirap ang buhay. Tahimik si Elena. Maya-maya, nagtanong siya. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Kapag nalaman ni Anton na ginagalaw mo yung titulo, baka mas mapahamak ka pa. Hindi ako natatakot, tugon ni Dolfo. Matigas ang tinig. Ang nakakatakot ay yung panahong wala nang lalaban para sa tama. Mas gugustuhin kong harapin siya kaysa mabuhay na parang duwag. Kinabukasan, bumalik si Elena kay Dolfo na may dalang makapal na folder. Pinag-aralan ko yung mga papeles kagabi, sabi niya habang inilalapag ito sa mesa ni Dolfo. At alam mo ba, maraming butas sa deed of sale ni Anton. Ang mga pirma ay hindi nagtutugma at yung dokumentong ginamit niya bilang pruweba ng pagbili hindi rehistrado sa munisipyo. Peke, Dolfo. Peke lahat. Halos hindi makapaniwala si Dolfo. Paano nangyari yon? Gamit ang impluwensya niya, sagot ni Elena. Nagbayad siya ng fixer at ang mga dokumentong iyon ay ipinasa na parang totoo. Pero ang orihinal na titulo, yung hawak mo, iyon ang tunay. Huminga ng malalim si Dolfo, parang biglang nabunutan ng tinik, ngunit kasabay nito'y nabigatan. Elena, sabi niya, hindi pera ang panlaban natin, kundi katotohanan. Pero paano nating ipagtatanggol to kung lahat ng nasa paligid niya nabibili? Hindi lahat ng tao nabibili, sagot ni Elena. Seryosong tono. May mga kagaya mo, Dolfo, na naniniwala pa rin sa tama. At yan ang ikinatatakot ng mga tulad ni Anton. Habang nag-uusap sila, dumating ang isang lalaki sa opisina, si Attorney Manuel Ortiz, ang legal advisor ni Anton. Lumapit ito sa kanila, may dalang mamahaling briefcase. Ah, Mr. Vergara, siwala ng abogado, narinig kong nag-iimbestiga ka tungkol sa lupa. Gusto ko lang ipaalala, sayang ang oras mo. Wala kang laban sa dokumentong hawak namin. Dokumentong peke? Sabat ni Elena. Hindi mo na ako maloloko, Attorney Ortiz. Nakita ko na ang mga papeles ni Anton. At wala sa mga iyon ang rehistrado sa munisipyo. Ngumiti ang abogado, malamig. Elena, huwag kang makisali dito. Baka pati ikaw madamay. Ang mga ganitong usapin, hindi para sa mga tindera. Ngunit bago pa ito makalakad palabas, tumayo si Dolfo at tumingin ng diretsyo sa kanya. Sabihin mo ay Anton, mariing wika niya. Hindi lahat ng tao pwedeng bilhin at sa oras na lumabas ang katotohanan, kahit gaano siya kayaman, luluhod siya sa lupa. Pagkaalis ng abogado, huminga ng malalim si Elena. Dolfo, nagsimula na to. Hindi na tayo pwedeng umatras. Hindi rin naman ako marunong umatras. Tugon niya. Matagal na akong pinatahimik, Elena. Ngayon naman, panahon ng marinig nila ang boses ng mga tulad natin. Kinagabihan, habang umuulan, nakaupo si Dolfo sa labas ng bahay nila. May hawak siyang basang papel, ang kopya ng titulo. Sa tabi niya, si Margaret, nakabalot sa kumot, mahinang nakikinig sa kwento ng asawa. Margaret, sabi ni Dolfo, malapit na siguro ang oras. Pero hindi ako lalaban para maghiganti.
Lalaban ako para makuha muli ang respeto ng mga tao sa sarili nilang damal. Napangiti si Margaret kahit nang hihina. Dolfo, alam kong kaya mo. Hindi mo lang ipinagtatanggol ang lupa, kundi ang tamalan ng mga marangal. At sa gabing iyon, habang patuloy ang pagpatak ng ulan, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Dolfo. Ang laban hindi para sa kayamanan, kundi para sa katotohanan na matagal nang ninakaw sa mga gaya niya. Mainit ang araw noon sa San Jeronimo. Halos lahat ng tindero ay nakasuot ng bagong uniforme na ipinamigay ng pamunuan ni Anton Rivera. May tatak pa sa likod na San Jeronimo Modern Market brought to you by Rivera Holdings. Yun ang unang palengke anniversary matapos maisaayos umano ni Anton ang buong lugar. May mga banderitas, may malaking entablado at may mga artista pa raw na iimbitahan para magpasaya sa mga mamimili. Pero sa kabila ng mga palamuti, ramdam ng marami na hindi iyon selebrasyon ng mga tindero, kundi pagpapakita ng kapangyarihan ni Anton sa lugar na iyon. Sa gilid ng entablado, naroon si Dolfo, tahimik na nagmamasid. Nakita siya ni Elena na agad lumapit. Dolfo, sigurado ka bang gusto mong pumunta rito? Alam mo naman na siguradong nariyan si Anton? Ngumiti si Dolfo. Wala akong balak makipag-away, Elena. Pupunta lang ako bilang mamamayan, hindi bilang kalaban. Pero alam mong gagamitin kanya sa palabas na ito. Ganun talaga ang estilo ni Anton. Ipapahiya ka muna bago ipakita ang kagandahang loob niya. Kung ipapahiya niya, ako. Sabot ni Dolfo, hayaan mo. Minsan mas malakas ang katahimikan kaysa sa sigaw. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Anton sa kanyang itim na SUV. Sa pagbaba pa lang niya, sumalubong na agad ang mga palakpakan at hiyawan ng mga taong pinilit umattend. May kasamang banda, mga bodyguard na nakaitim, at ilang local officials na nakangiti lang kahit alam nilang puro pagpapanggap ang lahat. Magandang araw sa inyo, mga ka-San Jeronimo. Malakas na sigaw ni Anton sa mikropono. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang bagong mukha ng ating palengke. Malinis, moderno at may dignidad. Tumunog ang palakpakan. Pero halata sa ilan na pilit lang iyon. Alam ninyo, pagpapatuloy ni Anton, noong araw, puro kahirapan at kaguluhan lang ang makikita rito. Pero ngayon, tingnan ninyo, wala nang maruruming tindero, wala nang mga taong walang direksyon. Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya direkta kay Dolfo na nasa gilid ng entablado. Katulad nitong isang kilalang magtataho noon dito. Ah, nandito ka pala, Dolfo? Lumingon ang lahat. Biglang tumahimik ang paligid. Si Dolfo, kalmado lang, tumayo at numiti. Halika rito sa entablado, Dolfo, wika ni Anton, para makita ng lahat ang ehemplo ng kabiguan. Nagbulungan ang mga tao. Si Elena, nagtangkang pigilan si Dolfo. Huwag kang umakyat, Dolfo. Alam kong plano lang niyang pahiyain ka. Ngunit ngumiti lang si Dolfo at marahang umakyat sa entablado. Ang mga hakbang niya, bagaman mabagal, ay matatag. Tila hindi siya ang taong ginawang tampulan ng biro noon. Pag-akyat niya, inabot ni Anton ang mikropono sa kanya. Eto po, mga kababayan, si Mang Dolfo Vergara. Aniya, may halong pang-uuyam. Isa sa pinakamatagal na tindero rito noon. Pero tingnan ninyo ngayon, wala nang pwesto, wala nang negosyo. Kung minsan, kailangan nating tanggapin na ang mundo ay para lang sa mga marunong sumabay sa pagbabago. Tumingin siya sa mga tao at tumaas ang boses. Ito ang ehemplo ng kabiguan. Natawa ang ilan sa mga bisita at ang mga bodyguard ni Anton ay nagsimula ring pumalakpak. Ang ilang mga tindero, bagaman ayaw tumawa, ay napilitang ngumiti. Samantalang si Dolfo ay tahimik lang. Wala siyang sinabi, walang galit sa mukha, bagkus may ngiti. Isang ngiting puno ng kababaang loob at tiwala. May gusto ka bang sabihin, Mang Dolfo? Tanong ni Anton, sabay abok muli ng mikropono. Halatang inaasahan niyang magpapaliwanag o magmamakaawa ito.
Ngunit sa halip, marahan lang itong kinuha ni Dolfo at tumingin sa mga tao. Hindi ko alam kung bakit ako pinatayo rito, wika niya. Pero kung ito ay para ipahiya ako, salamat. Dahil kahit ilang ulit akong durugin sa harap ng tao, hindi mawawala sa akin ang marangal na hanap buhay at ang paniniwala na may araw ding lilitaw ang totoo. May mga nakatingin na tameme. Ang ilan ay napayuko. Hindi ko kailangang ipakita kung ano ako dati o kung ano ako ngayon, patuloy niya. Ang mahalaga, marunong pa rin akong tumingin sa mata ng kapwa ko nang walang kasinungalingan. Tahimik ang lahat. Hanggang sa ngumiti siya at sabihing, baka po magulat kayo sa darating na linggo. May halong biro sa tono niya, ngunit sa ilalim nito ay may bigat na hindi agad na intindihan ng karamihan. Si Anton natawa ng malakas. O, ano yon? Magiging mayor ka na ba, Dolfo? O baka naman bibili ka ng bagong pwesto? Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Ngunit hindi na sumagot si Dolfo. Ibinalik niya ang mikropono at marahang bumaba ng entablado. Habang naglalakad siya, napansin niyang nakapingin ang mga dating tindero sa kanya. Hindi na may pangungutya, kundi may halong hiya at pagkamangha. Si Elena, sa tabi ng daan, pinigilan ang luha. Dolfo, sabi niya nang makalapit ito, hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang lakas mo. Mumiti lang si Dolfo. Sa katotohanan, Elena, kapag nasa panig mo ang totoo, kahit daan-daang Anton pa ang kaharap mo, hindi ka matitinag. Samantala, sa entablado, nagpatuloy si Aton sa kanyang programa, pero halata ang pagkailang. Magpatuloy tayo, sigaw niya, pilit pinapalikha ang kasiyahan. Ngayon, ipagdiwang natin ang progreso. Ngunit wala nang pumalakpak gaya ng kanina. Kinagabihan, habang naglalakad pauwi si Dolfo, napansin niyang may mga taong sumusunod sa kanya. Hindi niya pinansin, pero alam niyang mga tao ni Anton iyon. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Margaret, nakahiga pa rin at mahina. Dolfo, narinig ko ang nangyari sa palengke. Bakit mo pa hinayaan? Umupo siya sa tabi nito at marahang hinawakan ang kamay ng asawa. Kasi minsan, kailangan mo munang ipahiya ng iba bago mo ipakita sa kanila kung sino talaga ang kaharap nila. Tingin mo ba maniniwala sila? Tanong ni Margaret. Hindi pa ngayon, sagot niya. Pero pagdating ng linggo, may magugulat. Tumingin siya sa labas kung saan unti-unting bumubuhos ang ulan. Sa bawat patak nito, para bang naririnig niya ang boses ng kanyang ama sa alaala. Huwag kang bibitaw, anak. Kapag dumating ang oras, hindi mo kailangang sumigaw. Ang katotohanan mismo ang sisigaw para sa'yo. At doon, sa gitna ng malamig na gabi, nakangiti si Dolfo. Hindi dahil masaya siya sa pangyayari, kundi dahil alam niyang malapit na ang araw na babaligtad ang mundo. At sa harap mismo ng mga taong tumawa, doon sila lahat mapapahinto, mapapatingin at mapapahiya sa katotohanang matagal nang tinatago. Makalipas ang ilang araw matapos ang engrandeng palengke anniversary na ginawa ni Anton Rivera, tila bumalik sa normal ang takbo ng San Jeronimo Market. O iyon ang akala ng lahat. Pero sa likod ng tila payapang araw-araw na gawain, may lihim na kumikilos. Sa isang silid sa munisipyo, nakaupo si Elena Sarmiento kasama ang isang abogado, bitbit ang mga papeles na matagal nang iningatan ni Dolfo Vergara. Sigurado ka ba dito, Elena? Tanong ng abogado habang binubuklat ang mga dokumento. Opo, attorney. Si Mang Dolfo po mismo ang nagpakita sa akin ng mga orihinal na papeles. Ang titulo mismo ay nakapangalan sa kanyang ama, si Rodolfo Vergara Sr. Napakunot ang noo ng abogado. Matagal na itong titulo. 1950s pa. Pero malinaw, hindi ito na-transfer sa kahit sinong primadong individual. Mumiti si Elena. Ibig sabihin, hawak ni Mang Dolfo ang karapatan sa lupa. Tama, sagot ng abogado. At kung peke nga ang deed of sale ni Anton, lalabas sa korte na invalid lahat ng ginawa niyang transaksyon.
pwede siyang kasuhan ng falsification of public documents. Samantala, sa bahay ng mag-asawang Vergara, tahimik lang si Dolfo habang pinagmamasdan ang natutulog na si Margaret. Mahina pa rin ito, ngunit bahagya ng gumaganda ang kalagayan. Sa tabi ng kama, may nakalapag na sobre. Ang subpina galing sa munisipyo. May nakatakdang pagdinig kinabukasan. Lumapit si Elena, dala ang mabuting balita. Dolfo, nakontak na namin ang legal department ng munisipyo. Bukas ng umaga, ipapadala nila ang mga opisyal at ang abogado para sa opisyal na pagsusuri ng lupa. Napatingin si Dolfo. Ibig sabihin, bukas malalaman ng totoo? Oo, sagot ni Elena. Bukas ang araw ng hustisya. Kinabukasan, nagising ng maaga ang buong palengke. May mga rumor na kumalat. May mga taong munisipyo raw na pupunta. Ang iba, kinakabahan. Ang ilan, sabik na. Si Anton, tahimik lang sa kanyang opisina sa loob ng grocery. Iniisip kung bakit biglang naging maingay ang paligid. "Sir, may mga tao po sa labas." Sabi ng isa niyang tauhan, "Mga taga-munisipyo yata, may dalang abogado." Napakunot ang noo ni Anton. Anong ginagawa nila rito? Hindi ako naabisuhan. Sa gitna ng palengke, dumating ang 3 sasakyan. Bumaba mula rito ang mga tauhan ng munisipyo, ang abogado na kilala ng lahat bilang Attorney Manuel Riego at si Elena na nakasabay sa kanila. Kasunod nila, si Dolfo, tahimik lang, may hawak na lumang folder na dilaw na sa katandaan. Lahat ng tindero ay nagsilabasan, nagtaka. "Anong nangyayari?" tanong ng isa. "Si Mang Dolfo yata, may pinapatunayan daw?" Lumabas mula sa grocery si Anton. May hawak na cellphone at may halatang inis sa mukha. "Anong kaguluhan to?" sigaw niya. "Bakit may mga taga-munisipyo rito?" Lumapit si Attorney Riego. "Mr. Rivera, ako si Attorney Riego, Legal Officer ng San Jeronimo Municipal Office. Nandito kami para ipakita ang orihinal na titulo ng lupang kinatitirikan ng palengke." Natawa si Anton, pilit na kalmado. "Titulo? Huwag mo kong lokohin, attorney. Ako ang may-ari ng lupang ito. May deed of sale ako. Legal at pirmado." "Pirmado, oo," tugon ng abogado. "Pero hindi rehistrado. Ang deed of sale na ginamit mo ay fake, Mr. Rivera. At base sa mga orihinal na record ng munisipyo, ang lupa ay hindi pa kailanman na ibenta o nailipat. Ayon sa mga dokumento, sabay taas ng papel, ang orihinal na titulo ay nakapangalan sa Rodolfo Vergara Sr., ang ama ni Mr. Rodolfo Vergara Jr. o si Mang Dolfo." Parang tumigil ang oras sa palengke. Walang kumibo. Ang mga mata ng mga tao ay sabay-sabay na tumingin kay Dolfo na nakatayo sa gitna. Tahimik ngunit matatag. Hindi totoo yan," sigaw ni Anton. Nag-aalab ang mukha sa galit. "May mga papeles sa lahat na ngayon peke." "Hindi, Mr. Rivera," sagot ng abogado. "Ito ang orihinal na titulo. May tatak ng Register of Deeds at lagda ng lolo ni Mang Dolfo, si Isagani Vergara." Lumapit si Dolfo. Hinugot ang kopya ng lumang dokumento at iniabot ito sa abogado. "Ito ang hawak kong pruweba na mula pa sa aking ama. Ilang dekada na itong nakatago, pero ngayon ko lang naisip gamitin. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanan." Halos mapaupo si Anton. Hindi siya makapaniwala. "Hindi pwedeng ganito. Ginastosan ko to. Pinaganda ko ang palengke. Ginawa ko itong moderno." "Ngunit hindi mo mabibili ang bagay na hindi sayo," mahinahong sabi ni Dolfo. "Ang lupang tinatapakan mo, Anton, hindi mo pwedeng bilin sa kapwa mo tao, lalo na kung galing sa kasinungalingan." Narinig ng lahat ang sinabi niyang iyon at parang dumaloy ang katahimikan sa buong paligid. Ang dating mga tindero na dati umiwas kay Dolfo, ngayon ay tahimik na tumitig sa kanya. Tila nagising sa katotohanang matagal nilang binaliwala. Lumapit si Elena sa tabi ni Dolfo, hawak ang mikropono. "Mga kasama, ito ang araw ng hustisya. Matagal tayong nanahimik.
Matagal tayong pinaniwalaang wala tayong laban. Pero ito ang patunay na minsan ang katotohanan ay matagal lang natatabunan ng yaman at impluensya. May ilan sa mga tao ang nagsimulang pumalakpak, unay mahina, hanggang sa sabay-sabay na sumunod ang iba. Ang dating malamig na hangin sa palengke ay napalitan ng sigla at lakas ng loob. Si Anton, nanginginig, nilapitan si Dolfo. Hindi mo alam kung anong sinimulan mo. Hindi matatapos to dito. Hindi ko rin gusto na matapos agad. Tugon ni Dolfo, kalmado. Ang gusto ko, matapos ng tama. Bumalik ang mga tao sa kani-kanilang pwesto, ngunit ibang-iba na ang tingin nila kay Dolfo ngayon. Ang taong minsan nilang pinagtawanan, ngayon ay nakatindig sa harap ng lahat bilang tagapagmana ng lupa at tagapagtanggol ng dangal. Pag-alis ng mga opisyal, lumapit si Elena kay Dolfo at sinabing, "Hindi mo lang napatunayan ang totoo, binago mo rin ang pananaw ng mga tao dito. Iba na ang tingin nila sa Maralita." Ngumiti si Dolfo, tumingin sa langit. "Hindi ako nagbago, Elena. Ang totoo lang ang lumabas at kapag ang totoo na ang lumalakad, hindi na kailamang sumigaw." Sa di kalayuan, nakita nilang naglalakad palayo si Anton, balisa, tila hindi alam kung saan patutungo. Ang mga tao na dating niyang alipin sa takot ay ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya na para bang isang tao lang siyang tinanggalan ng maskara. At sa gitna ng palengke, habang sinisinaga ng araw si Dolfo, tila kumikislap ang mga luha ni Margaret na nooy nakasandal sa gilid ng stall. "Dolfo," mahina niyang sabi, "ang yupang kinalakhan mo, bumalik na sa tunay na may-ari." Tumango si Dolfo at mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa. "Oo, Sinda, pero higit sa lupa, ang mas mahalaga ay nakuha rin natin muli ang tiwala ng mga tao." At sa sandaling iyon, sa gitna ng murmur ng mga mamimili at amoy ng bagong bukas na palengke, maririnig ang boses ng iisang lalaki. Mahina ngunit puno ng dangal. Ang boses ni Dolfo na muling bumigkas ng mga salitang minana pa niya sa kanyang ama. Ang kayamanan ay madaling mawala, pero ang dangal, iyan ang yaman na hindi kailanman maluluma. Kinabukasan, isang kakaibang umaga ang bumungad sa palengke ng San Jeronimo. Ang dating maingay at puno ng alinasnas na tungkol kay Anton Rivera ay napalitan ng mga bulungan tungkol sa isang pangalan, Dolfo Vergara. Ang mga dating nagbubulungan tungkol sa kanya noon ay ngayoy tahimik na nagmaasib, tila humihingi ng tawad sa mga mata pa lang nila. Sa bawat sulok ng palengke, ang mga dating takop magsalita ay ngayoy ay nagkafatinginan na may paggalang. Habang nag-ayos si Dolfo ng kanyang mga gamit sa lumang pwesto, isa-isang lumapit ang mga tindero. Ang unang naglakas loob ay si Mang Lando, ang dating niyang matalik na kaibigan na unang umiwas sa kanya. "Dolfo," mahinang sabi ni Lando, habang hawak ang kanyang sombrero at tila hindi makatingin ng diretsyo. "Pasensya ka na, tol. Natakot lang ako noon. Akala ko mawawala rin ako sa palengke kung kakampi ako sa'yo." Tumigil si Dolfo sa ginagawa at tiningnan ang kaibigan. Hindi siya nagsalita agad, bagkus ay ngumiti lang. "Walang masamang mangamba, Lando," sabi niya. "Ang takot ay hindi kahinaan. Ang masama lang ay kung mananatili ka roon kahit alam mong may mali." Tumulo ang luha sa mata ni Lando. "Salamat, Dolfo. Hindi ko alam kung paano ko babawiin yung mga panahong tinalikuran kita." "Hindi mo kailangang bumawi sa salita," sagot ni Dolfo. "Bawiin mo sa gawa. Gamitin mo yung lakas mo para tumulong sa kapwa mo, tindero." Isa-isang sumunod ang iba pang mga tindero. Si Aling Rita, si Mang Berting at maging ang mga batang nagtitinda ng kakanin ay lumapit din. "Mang Dolfo, patawad po," sabi ni Aling Rita habang umiiyak. "Pinagtawanan pa po namin kayo noon. Akala naming wala na kayong pag-asa." Mumiti si Dolfo, pinunasan ang luha nito gamit ang panyo.
Ang mahalaga natuto tayong lahat. Hindi ako galit sa inyo, Rita. Kasi kung hindi ninyo ako tinanggihan, hindi ko rin matututunang magpatawad. Habang nakapaligid sa kanya ang mga tao, dumating si Elena Sarmiento, dala ang ilang dokumento mula sa munisipyo. Nakasuot siya ng simpleng blusa, ngunit ang ngiti sa anyang mukha ay puno ng paggalang. Dolfo, sabi ni Elena habang iniabot ang folder, ito na ang opisyal na dokumento. Ipinasa na sa ngalan mo ang pamamahala sa lupa ng San Jeronimo Market. Ibig sabihin, ikaw na ngayon ang may legal na karapatan sa lipaing to. Lahat ay natahimik nang makita siya. Naglakad si Anton papunta kay Dolfo, dahan-dahan, habang ang mga tao ay nagbigay daan. Sa bawat hakbang niya naririnig ang mahinang kaluskos ng kanyang mamahaling sapatos sa sementong basang-basa sa ulan kagabi. Dolfo, mahinang sabi ni Anton, halos paos ang boses. Hindi ako makatulog sa mga nagdaang gabi. Lahat ng sinabi mo, tumatak sa isip ko. Alam kong nagkasala ako, sa'yo, sa mga tao, at sa sarili ko. Tahimik si Dolfo, nakatingin lang sa kanya. Patawarin mo ako, pakiusap ni Anton. Halos lumuhod sa harapan ng lahat. Hindi ko na alam kung paano ko ito mababawi. Lahat ng meron ako ngayon, parang wala ng halaga. Nagtayo ako ng palengke para sa pera, pero nawala ang respeto ng mga tao. Narinig ng lahat ang panginginig sa tinig ni Anton, ang dating mayabang na negosyante, ngayoy parang batang nawalan ng direksyon. Ilang sandali pa'y humarap si Dolfo, inilagay ang kamay sa balikat nito. Anton, marahan niyang sabi, ang pagpapatawad di laging binibigkas, minsan ginagawa sa katahimikan. Napatungo si Anton, hindi alam kung iiyak o matatawa. Salamat Dolfo, kahit sa atahimikan. Ngunit bago pa siya umalis, tumingin si Dolfo sa mga tauhan ng munisipyo at nag-utos. Simula ngayong araw, ipapasara natin ang grocery ni Ginoong Rivera. Hindi para gantihan siya, kundi para ipakita na ang hustisya ay para sa lahat, mayaman man o mahirap. Nagulat si Anton, ngunit hindi tumutol. Marahil tama ka. Siguro kailangan kong matutunan ang kababaang loob sa pamamagitan ng pagkawala ng lahat. Ngumiti si Dolfo. Hindi ka mawawalan kung marunong kang matuto. Ang tunay na pag-aari, hindi nakasulat sa titulo, kundi sa puso. Habang naglalakad palayo si Anton, narinig ng lahat ang mga bulungan ng mga tindero. Ang iba, hindi makapaniwala. Ang ilan na may napangiti. Tila may aral na anilang natutunan sa kanilang mga puso. Sa sumunod na mga araw, unti-unting binago ni Dolfo ang palengke. Hindi niya ginawang modern market tulad ng pangarap ni Anton, ngunit pinanatili niyang maayos at patas ang bawat pwesto. Pinayagan niyang makabalik ang mga dating tindero na pinaalis noon. Ang mga sahig ay nilinis, ang mga dingding ay pininturahan, at sa gitna ng palengke, itinayo ang isang maliit na plake na may nakasulat, "Dangal, hindi kayamanan, ang tunay na puhunan ng tao." Isang hapon, habang nagtitinda ulit si Dolfo ng taho, nilapitan siya ni Elena. "Dolfo," sabi nito, "ngayon na nasa iyo na ang lupa, anong plano mo sa hinaharap?" Ngumiti si Dolfo habang inaabot ang taho sa batang lumapit. "Ang plano ko? Ipagpatuloy lang ang dati kong ginagawa. Hindi ko kailangang maging mayaman para maging masaya. Ang gusto ko lang, maramdaman ng bawat tao rito na pantay-pantay kami." Habang sumasayaw sa hangin ang mga mandaritas na dati ginamit ni Anton sa kanyang engranding selebrasyon, na yun ay naging simbolo ng bagong simula, hindi para sa kayabangan, kundi para sa kabutihan. At doon, sa ilalim ng araw, habang pinapanood ni Dolfo ang mga tao na masayang nagtutulungan, ngumiti siya't bulong sa sarili, "Salamat Itay, totoo nga pala. Darating talaga ang araw na kakailanganin nila ako, pero higit pa roon, darating din ang araw na matututunan nilang igalang ang sarili nila." Sa palengke ng San Jeronimo, muling sumigla ang buhay,
Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang matandang magtataho na pinatunayan na ang dangal ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa paninindigan ng puso. Lumipas ang mga taon at sa pagdaan ng panahon, unti-unting nagbago ang anyo ng San Jeronimo Market. Hindi sa pamamagitan ng marmol o bakal, kundi sa pamamagitan ng puso. Pinayabong ito ni Dolfo Vergara hindi sa tulong ng malalaking kumpanya, kundi sa pagkakaisa ng mga dating tindero. Ang dating makipot na daan ay pinalawak sa tulong ng bayanihan. Ang dating madilim na pasilyo ay may mga ilaw na donasyon ng bawat pwesto. Ngunit higit sa lahat, ang sistema ng palengke ay nanatiling simple, makatao, patas at marangal. Wala ng boss o may-ari sa San Jeronimo. Si Dolfo, bagamat itinuturing na pinuno, ay ayaw pa ring tawaging kapitan o manager. Tay Dolfo, sabi ng isang batang nagtitinda ng gulay, bakit ayaw niyo pong ipagawa yung malaking opisina na sinasabi ng mga taga-munisipyo? Ngumiti si Dolfo habang inaayos ang mga baso ng taho sa kanyang kariton. Anak, kapag masyado mong pinaganda ang upuan mo, baka makalimutan mong bumaba. Mas mabuti nang malapit ako sa lupa. Doon ako mas komportable. At iyon nga ang naging gabay ng lahat. Ang bawat tindero ay may karapatang magpahayag at ang kita ng palengke ay ginagamit para sa mga pangangailangan ng bawat miyembro. Si Elena Sarmiento, na ngayon ay pinuno ng San Jeronimo Vendors Cooperative, ay naging katuwang ni Dolfo sa pamamahala. Mula sa dating hepe ng asosasyon na takot magsalita, naging inspirasyon siya ng maraming kababaihan sa palengke. Dolfo, sabi ni Elena isang araw habang naglalakad sila sa gitna ng palengke, ang daming nagbago simula nang ikaw ang mamahala. Hindi mo lang binago ang istruktura, binago mo rin ang ugali ng mga tao. Mumiti si Dolfo. Hindi ko binago ang ugali nila, Elena. Ginising ko lang yung kabutihan na dati nang nasa kanila. Sa gitna ng pagbabago, isang araw ay dumating ang matagal nang nanahimik na anak ni Dolfo. Si Carlo, galing siya sa ibang bansa. Dala ang ilang taon ng pagsasakripisyo at ang mabigat na damdamin ng anak na minsan ay nahiya sa simpleng pinagmulan. Sa pagbaba niya sa palengke, sinalubong siya ng amoy ng bagong lutong bibingka, ng ingay ng mga tindero at ng mga sigaw ng taho mainit pa. Tay, mahina niyang tawag nang makita ang ama sa lumang pwesto nito. Bit-bit pa rin ang parehong kariton na ginamit noong araw. Paglingon ni Dolfo, tila napawi ang pagod ng mga taon. Carlo! Sigaw niya, sabay yakap sa anak ng mahigpit. Anak, umuwi ka na pala. Tumango si Carlo, bakas sa mukha ang pagsisisi. Pasensya na po, tay. Ang tagal kong nawala. Ang dami kong panahong inaksaya na dapat kasama ko kayo. Ngumiti si Dolfo, bahagyang nanginilid ang luha. Hindi mo kami iniwan. Anak, minsan kailangan mo lang maglakbay para makita mo kung saan ka talaga dapat bumalik. Mula noon, naging katuwang ni Carlo ang kanyang ama sa pamamahala ng palengke. Siya ang namahala sa mga dokumento at tinulungan niyang ayusin ang accounting ng kooperatiba. Ang dating OFW na umiiwas sa putik ng palengke ay ngayon naglalakad na rin sa bawat pasilyo, nakikipagkamay sa mga tindero at kumakain ng ludaw sa tabi ng kanto. Alam mo, tay, sabi ni Carlo isang gabi habang nag-aayos sila ng mga lumang resibo, ngayon ko lang talaga naintindihan ang halaga ng lugar na to. Noon, nahihiya ako kasi akala ko maliit ang mundo natin. Pero ngayon, nakikita ko, mas malawak pala ang mundong pinili mong panindigan. Tumingin si Dolfo sa kanya at ngumiti. Hindi mahalaga kung saan ka nakatayo, anak. Ang mahalaga, alam mo kung bakit ka nandun. Ang lupa, hindi lang pag-aari. Responsibilidad ito. Sa mga susunod na taon, tuluyang gumaling si Margaret. Ang dating payat at matamlay, ngayon ay bumalik ang sila. Madalas na siyang makikitang tumutulong sa mga tindero, nag-aalok ng prutas at nagbibigay ng libreng merienda tuwing Sabado. Sinda,
Sabi ni Elena minsan, ibang-iba ka na. Para kang nanay ng buong palengke. Tawa lang ang sagot ni Margaret. Kasi anak ko silang lahat. Kapag may nag-aaway, ako ang referee. Kapag may nagugutom, ako ang kusinera. Ganun yata talaga pag tumanda ka na. Mas gusto mong magpahinga sa kabutihan. Dahil sa samahan ng bawat isa, naging modelo ang San Jeronimo Market sa buong lalawigan. Maraming opisyal mula sa ibang bayan ang bumibisita para aralin kung paano pinatakbo ni Dolfo ang palengke ng walang katiwalian, wala takot at walang agawan. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa mundo, may hangganan ang panahon. Isang hapon ng Disyembre, habang papalubog ang araw, napansin ni Carlo na tahimik ang kanyang ama. Nakaupo si Dolfo sa harap ng tindahan ni Margaret, nakatanaw sa mga tao. "Pai," tawag ni Carlo. Mumiti si Dolfo, ngunit may pagod sa mata. "Alam mo, Carlo, ang saya kong makita na ganito na ang palengke. Ang mga dating takot, marunong nang tumawa. Ang mga dating mapangmata, marunong nang yumuko. Tay, matagal mo na yan inabot. Wala ka nang dapat alalahanin. May isa pa, anak," mahinahon niyang tugon. "Ang lupa, anak, di lang pag-aari. Responsibilidad ito. Kaya kapag nawala ako, alagaan mo hindi bilang lupa, kundi bilang alaala ng pagkakaisa." Kinagabihan, habang tulog si Margaret at tahimik ang paligid, pumikit si Dolfo nang may ngiti sa labi. Ang kanyang mga kamay, basag sa taon ng pagtatrabaho, ay dahan-dahang huminto sa paggalaw. Ang huling bulong na narinig ni Carlo ay, "Salamat, San Jeronimo." Lumipas ang ilang linggo at ginunita ng buong palengke ang kanyang buhay. Itinigil ng lahat ang pagbebenta sa loob ng isang araw at sa gitna ng palengke, itinayo nila ang isang plake na gawa sa tanso. Sa ibabaw nito ay nakaukit ang mga salitang iniwan ni Dolfo. "Sa pagyuko ng marangal, bumabagsak ang mayayabang." Habang binabasa ni Carlo ang plake, nakatayo si Margaret sa tabi niya, nakahawak sa braso ng anak. "Ma," sabi ni Carlo, "hindi ko alam kung kaya kong pantayan ang ama." Ngumiti si Margaret, pinisil ang kamay nito. "Hindi mo kailangang pantayan siya, anak. Ang gusto lang ng ama mo, ituloy mo kung saan siya tumigil. Alagaan mo ang lupa. Alagaan mo ang mga tao. Yan ang tunay na kayamanan." At sa paglipas ng mga taon, manatiling buhay ang alaala ni Dolfo sa bawat sigaw ng tindero, sa bawat tawanan ng mga mamimili, at sa bawat umagang naririnig ang tinig ng mga nagtitinda ng taho. Tila nagpapaalala sa lahat na ang dangal ng tao ay di nasusukat sa ginto, kundi sa kababaang loob na kahit sa pagyuko, may kapangyarihang nagpapatibay sa puso ng bayan.